What's up mga kalola at mga kalolo? Magandang araw po sa inyo mga lolo at lola. Ako rin po ay lola na. Tingnan nyo, maraming puti na buhok. Ayan na. At ngayon mga kalolo at kalola ay share ko sa inyo kung bakit ako may alagang apo. Ito mga kalola. Naawa po ako doon sa bata. Yung po kasing apo ko na yun ay hindi ko naman siya tunay na apo. Anak siya ng aking anak, panganay kong anak, sa ibang babae. Kumbaga, naghiwala yung unang anak ko sa kanyang asawa at dahil sa nausong noon ang FB, chat-chat sa FB, ayun mga kalola. Doon sila nagtagpo. At isang buwan lang mga kalola, nagsama na sila. Taga malayong lugar ang babae, Negros. At nagpunta pa dito sa Maynila para lang sila mag-meet. At nang mag-meet sila mga kalola, hindi na naghiwalay. At ang produkto ng kanilang pagsasama, mga kalola, ay itong ang batang alaga ko. Kaya ko naman inaalagaan, mga kalola, dahil namatay po yung babae, aksidente. Inihahatid yung kanyang anak sa school, na aksidente po siya sa daan. Nakasakay siya sa tricycle, at sa likod siya, mga lola, nakaupo sa likod ng tricycle driver. At meron siyang bit-bit na bag ng anak niya. At doon po sa loob ng tricycle ay meron po siyang kasama. Doon naupo at meron din kasamang bata na mag-aaral din. At yung bata ay sa loob po nakaupo at siya lang ang sa likod ng tricycle. Meron siyang bit-bit na mga bag, mga baon. Ang nangyari mga kalola ay noong dahil traffic, biglang lumiko yung yung tricycle, biglang liko bang ganyan. Hindi nakahawak yung aking manugang na hilaw, kaya nahulog siya. At nung pagkahulog mga kalola ay hindi na nakabangon. At isang araw lang mga kalola ay nawala na siya. Sa bagay mga kalola ay hindi kami masyadong nagbabati nung manugang kong hilaw na yun. Dahil nga, para kasing hindi ko nagustuhan na wala pang isang buwan, nagsama na sila. Pero okay lang sa akin yun mga lola. Dahil talagang ganyan ang mga biyanan at mga yung manugang, ang relasyon nila kung minsan ay hindi nagkakasundo. Pero ako mga kalola, hindi ako gaanong masamang tao. Noong mangyari sa kanya yun, ay itinalaga ko na aking sarili na ako na ang mag-alaga doon sa bata. Kasi mga kalola, pagkaraan lang ng isang taon, o wala pang isang taon mga kalola, ang ama ng bata ay nag-asawa ulit. At ang nakuhang asawa mga kalola ay merong anak din. May anak din. Hindi dalaga, kundi nagkaanak din. Siya may anak din at yung babae may anak din. Ngayon mga kalola, noong magsama sila, nag-away ang dalawang bata. Palibhasa mga kalola, laging wala yung mga magulang, sila lang dalawa ang tao sa bahay. Hindi nagkasundo mga kalola. Kaya ang ginawa nitong apo ko, kaya nasa akin mga kalola, ay lumayas siya doon sa kanilang bahay. Hating gabi yun mga kalola, gabi na. Ang layo ng lugar nila ay siguro maraming barangay siyang dinaanan bago nakarating dito sa akin. Malayo po yung kanyang bahay. At nang dumating sa akin yung aking apo mga kalola ay pagod na pagod.
at gutom na gutom. Pagod na pagod dahil naglakad lang siya, wala siyang pamasahe. Sa awa ko mga kalola, dahil nagsumbong sa akin yung bata na binato daw siya nung anak nung kinakasama ng kanyang ama. Binato daw siya ng mangkok dito sa dibdib, tinamaan siya, kaya siya lumayas. Ako naman mga kalola, sa awa ko doon sa bata, alam ko, naiintindihan ko mga kalola, iba ang alaga ng ina at ng ama. Ang ama ay palaging wala sa bahay. Naiintindihan ko ang feelings ng isang bata na nangungulila sa ina. Kaya ang ginawa ko mga kalola ay, kung gusto niya tumira dito sa akin, tatanggapin ko. Wag lang siyang mapariwara. Dahil mga kalola, siyempre walang magulang yung bata. Baka kako hindi maganda ang maging paglaki ng bata. Kaya mga kalola ay nagsakripisyo na lang ako na ako na ang magpaaral at magpakain sa bata. At hinihingan ko naman ng sustento yung ama. Walang maibigay sa akin, kaya ako na po ang nagdusa pag-aaral ng bata, mga school requirements, mga anong kailangan, ay ako na ang pumasan mga kalola. At marami pang kwento mga kalola ang pinagdadaanan ko sa aking mga anak na ako ang pumapasan. At ito mga kalola ang aking tindahan. Dito ako kumukuha ng aking pinampang-paaral sa kanya. At sana mga kalola ay makatapos siya. Dahil ako mga kalola ay may edad na. 71 na po ako. At baka hindi ko makayanan siyang paaralin dahil 3rd year high school pa lang siya ngayon. Ilang taon pa siya mag-aaral. Hindi ko malaman mga kalola kung makakaya ko pa. Dahil ako lahat ang nag-aasikaso. Paglalaba, pagkain, ako pa ang nagpe-prepare ng lahat. Kaya, ang ginagawa ko mga kalola ay tiis-tiis na lang. Hanggat kaya ko ay gagawin ko para lang doon sa bata. Para hindi siya mapariwara. Para maging maganda ang kanyang buhay kahit na yung kanyang ina ay wala na. Ano? Dalawang porch. At ganyan nga po mga kalola, may bumili ka sa kaya nahinto tayo. Kaya ganyan ang nangyari sa aking apo na nasa akin. Handa ako magpakasakit, mabigyan lang siya kahit hindi ko siya tunay na apo. Pero apo ko na rin. Dahil ayoko na hindi maganda ang kanyang maging kapalaran paglaki. Sa hirap ng buhay ngayon mga kalola, napakahirap nang walang pinag-aralan ng isang bata. Ayoko siyang maging katulad ng ibang mga bata na palaboy-laboy na lang. Kaya doon sa mga vlog ko at sa mga short video ko, makikita niyo mga kalola na yung bata po ay pinagpe-pray ko na sana ay maging maganda ang kinabukasan niya. At sana doon sa alam ko yung kanyang ina na nakikita ko na palagi ko nakikita niya ako na sa ginagawa ko sa kanyang ina. Masaya po ako kung naging masaya sa kanyang kinaroroonan na merong isang katulad ko na kumukup sa kanyang anak. Yung ina, wala pong kamag-anak dito mga kalola, yung bata. Walang isang kamag-anak dito sa Bulacan. Ang kamag-anak niya mga lola ay nasa Bisaya at hindi niya mga kilala. Wala siyang kamag-anak dito kahit isa. Kaya mga kalola, isipin ko na lang na yung bata pabayaan ko. Napakawawa mga kalola. Kaya kinukup ko po mga kalola at imbis na sa akin mapunta yung aking kita dito sa aking tindahan ay ibinibigay ko na sa kanya dahil ako mga kalola ay matanda na,
Siyempre, mga bata pa yan, marami pang tatahaking buhay yan. Marami pa silang pagdadaanan. Kaya hanggat maaari mga kalola ay pinagsisikapan ko siya na makatapos ng kanyang pag-aaral para maging maganda ang kanyang buhay. At hanggat kaya ko mga kalola ay itataguyod ko siya. At marami pa ako sa inyong ikukwento mga kalola, at medyo mahaba na yung aking video. At please lang mga kalola, please like and share at subscribe na rin po para kung sakasakali man mga kalola ay magkaroon ako ng konting income dito sa YouTube na ipangsusuporta ko sa aking apo. Yun lang po mga kalola, hanggang dito na lang. At sana po ay pagpalain tayong lahat ng may kapal. God bless po at Merry Christmas po sa ating lahat.